Mga senador, 24 lang kayo. Ipakita ninyo ang pagmamahal nyo sa Pilipino. Kami mga taga Maynila, Pilipino rin. Ngayon nyo ipakita. Asaan kayo ngayon? Asaan? Hinahanap namin kayo. Kasama na ako, 10 ng mga kababayan ko sa lungsod. Puro na lang tayo. Kontra rito, kontra ron. Dahil sa mga isinusulong yung political interest. Wala ba kayong puso? Maswerte kayo, mga pinagpala kayo. Maswerte tayo, nakaluwag tayo sa buhay. Paano yung naghihikahos bago pa mangyari ang krisis na ito? At lalong naghihikahos sa kasalukuyang krisis na ito. Hindi tayo magkakaunawaan sa salitaan. Hindi tayo magkakaunawaan sa mga political ideologies. Dahil magkakalaban tayo sa politika. Pero kaya tayo naglalaban-laban sa politika upang mamuno sa kaniya-kaniya nating nasasakupan. Ngayon nyo ipakita ang pamumuno ninyo at pagmamahal nyo sa kapwa. Araw-araw na lang. Araw-araw na lang. Huwag kayong maghanap na ng butas. Hindi bawat salita ng kasalukuyang leader ay binibigyan natin ng halaga o ibang kahulugan. Hinihikayat ko kayo, total magagaling kayo. I-donate nyo lahat ng sweldo ninyo. Lahat ng kakayanan ninyo, ngayon nyo ipakita sa tulong sa tao. Pwede ba akong makisuyo bilang ama ng lungsod ng Maynila na kapitolyo ng bansa? Pwede ba kayong makinig muna? Alam ko wala ako sa poder na pagsabihan kayo. Pero ako ngayon, hindi lang ako nagsasalita bilang alkalde ng lungsod, but bilang isang mamamayan din na marami na nagugutom. Huwag na natin sisihin kung sino ang mali. Wala pong tama sa sitwasyon na ito. Wala pong tama sa mga salita ninyo. Nagbabago ang ugali ng tao. Huwag po tayong pagagamit sa mga ilang panawagan dyan, ilang sisihan dyan, ng mga politiko, kapwa politiko. Huwag po. Walang maitutulong sa inyo ang mga politika ng politiko laban sa COVID-19. Ang kalaban, COVID-19. Ang mananalo lang sa mga away ng politiko ay kapwa politiko. Palitan man natin ang liderato, wala pa rin makapagbibigay ng takda at tamang solusyon sa ating kinakaharap. Maghunos dili po tayo. Paulit-ulit ko pong sinasabi. Si COVID-19. Ako po bilang ama ng lungsod ng Maynila at kapitolyo ng bansa. Sa maliit kong kaparaanan, magamit ko man lamang ito. Ako'y nananawagan sa mga liderato sa national government, oposisyon, administrasyon, lalo na sa mga hindi nagkakaunawaan. Pwede ho ba? Pwede bang makisuyo sa mga kapwa ko politiko? Pwede ba? 90 days lang. Pahinga muna tayo. 90 days lang. Pahinga muna tayo ng politika. Pwede ba makisuyo yung pagkakainis natin sa isa't isa bilang politiko? Pwede ba 90 days lang? Ibuhos natin lahat ng resources natin. Administrasyon, oposisyon, may kiling sa kaliwa, may kiling sa kanan. Pwede ho ba? Bilang ama ng lungsod ng Maynila na bahagi ng ating bansa. Ako po, nagsusumaamo sa inyo, mga senador, congressman, lahat kaming mga politiko.
nagsusumaamo ako sa inyo. Kukunin niyo ang pagkakataon ng kahinaan ng mga leader ngayon sapagkat kung kayo rin naman ng mga leader ngayon, wala rin kayong alam ninyo sa inyong konsensya, alam ninyo sa inyong puso na wala rin kayong magagawa. Kaya siguro mga kababayan, kayo mga nanonood, hinihikayat ko kayo, manawagan kayo sa mga taong gobyerno na itigil na ang away politika. Itigil natin. Huwag kayong makapunta-punta rito pagdating ng halalan. Hihikayatin ang aming mga mamamayan ngayon, hindi namin kayo matagpuan. Mas natatagpuan pa namin kayo sa mga dyaryo, sa mga telebisyon. Kuda ng kuda, kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw. Asan? 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 Huwag natin usisain ng usisain ang mga plano ng pamahalaan. Hindi ito panahon ng pag-uusisa. Hindi ito panahon ng pagkukuda. Ito ang panahon sa mga halal ng bayan na maglingkod ng tapat. Sa panahon ng pangangailangan, hindi sa panahon lang ng kasiganahan. Hinihintay tayo ng tao. Ang halalan 2022 pa. May panahon ng politika. Kaya kayo sumali sa politika upang maglingkod sa bayan. Ngayon nyo ipakita. Ngayon, hinihikayat ko kayo bilang alkalde ng lungsod. Pero ngayon, nananawagan ako hindi lang bilang alkalde ng lungsod na kapitolyo ng bansa, but bilang Pilipino, bilang mamamayan, na damang-dama ko ang kahirapan na kinakarap ng tao ngayon. Ngayon nyo iparamdam sa mga artista. Tularan nyo si Angel Locsin. Andun sa bahay niya, tumutulong sa tao. Hindi ito pagkakampi-kampi. Hindi ito pagkakaparti-partido. Nakapamuhay kayo ng marangya. Salamat sa Diyos. Masaya ako para sa inyo. Ngayon nyo ipakita rin. Ngayon nyo ipakita. Nananawagan ako sa lahat ng sektor. Mayaman, sikat, may kapangyarihan. Please, focus ourselves. Focus on our fight. Ang kalaban natin, COVID-19. Ang kalaban natin, walang pinupuntiriyang katatayuan ng tao sa lipunan. Magmuni-muni kayo. Umupo kayo sa isang tabi. Wala po kong ibang ninanais na magsabi ng masakit na salita. Ito'y katotohanan lang ng sitwasyon. Baka lang masyado tayong nahihibang, nalilinlang, o baka naman masyado lang tayong nalilibang sa katatawanan ng ibang tao, sa kamalian ng ibang leader. Ano ngayon? Kung nagkamali ang ibang leader natin sa kanilang mga ginagamit na salita, pag naitama nyo ba yung ginagamit nilang salita, makatutulong ba yun sa COVID-19? Makatutulong ba yun sa sikmurang kumakalam ngayon? Wala! Once and for all. Pula, dilaw, asul, puti, anuman ang kulay ng inyong politika. Tabi nyo muna. After that, let's go on to regular business politics. Iwasan muna natin yung mga alaga nating manok. Kung sinong isasabong natin sa susunod na halalan. Hindi ito yun. Hindi ito yun. Hindi ito yung panahon. Ngayon nyo pakita kung karapat dapat kayong mahalal sa pinakamataas na pwesto ng bansa o sa matataas na pwesto ng pamahalaan. Ngayon nyo ipakita. Hindi nyo kami madadala sa commercial nyo. Ngayon nyo ipakita. Magkaisa tayo. Magtulong-tulong tayo.
Pagtulong-tulong tayo. Magbatikusan tayo pagdating ng kung saan nakaraos na tayo sa COVID-19, kung saan nairaos na natin ang taong bayan, kung saan nairaos na natin muli ang katatagan ng ating ekonomiya. Dapa na! Dapa na ang lahat. Wala nang aapakan. Tao na ang maapakan natin sa kalsada. Hindi na politiko. Tama na po. Tama na. Tama na ang away politika. Ceasefire. Please. Let us be all statement. Wala ako sa poder na magsalita ng ganito bilang mayor. Pero ako'y may karapatang magsalita ng ganito bilang Pilipino. At ako'y hindi lang nagsasalita at nakikiusap sa inyo bilang alkalde ng lungsod. Boses ng higit na nakararami ay akin lamang pong ine-echo. Pasensya na po kayo. Maaaring sa likwat, sa political interest ninyo ang sinasabi ko. Saka na tayo magsingilan. Pero ngayon natin ipakita ang pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bansa. Pagmamahal sa mamamayan. Dahil yan naman lahat ang bagay na sinumpaan nating tungkulin bawat isang nasa pamahalaan. Kung ako man may nasaktang damdamin ng mga politiko, pagpaumanin ninyo. Masakit mapakinggan ang katotohanan. Pero wala akong ibang masamang intention. Ang intention ko lang, we must act in unison in our action. Sa puso, isipan, o salita